Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Naku po, nakakagulat, nakakakilabot ang mga issue ngayon dyan sa City of Maynila, mga kois, no? Dahil galit na po yung mga Manileño ay talagang kinasusuklaman na po sila ng mga ito. Dahil sa kanilang mga pinaggagawa, mga kois, mga gayas, at mayroon pong congressman na talagang napahiya po sa harap ng maraming pinahiya po siya ng maraming tao, mga kuys, mga gayas, no? So yan po ang mga isyong pag-usapan natin sa video ito, mga kuys, mga gayas. Well, intro po muna tayo. Mega love shout out to Ma'am Melcy, ayan, kay Bus ng Bayan, ayan, kay KTV Pilipinas, ayan, kay Child Rage, mega love shout out sa inyong lahat, kay Easy Sigaw, ayan. So, lahat po ng mga followers natin, mega love shoutout po sa inyo lahat. At lagi pong nagkukomento. Alamin na po kung sino po kayo, mga kois, mga guys. Without further ado, let's begin. Pasok, ate! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Salamat po. Bakit your misyos yung sinisigaw, ha? This message nito, Patrick John Manalo. Ayan. So, pagbasta nyo mabuti, mga kois, ha? Imbis na magdala po sila ng ayuda, pinahiya po sila ng mga Manileño dyan, no? Ayan. Siguro talagang suklam na po yung taong bayan sa kanila. Ha? Oh, this video is kredito, ayan, Bagaman ng Maynila, ayan. So ito, mga kois, bagayas, naganap to dyan sa may district race. Talagang malakas naman po si Apple nito dyan, no? Palakpakan po natin. So, imbis na maraming salamat ang isisigaw, ang sinisigaw nila, your Miss Choice, your Miss Choice. Sa sobrang iyan niya, mga kuis, mga guys, nagpasalamat pa talaga siya. Nagpasalamat lang po siya. Biruin mo, imbes na salubungin siya ng palakpakan at hiyawan, pero iba po yung hiyawan ng mga tao. Yung mischievous. Kakaiba talaga itong mga Manileño kasi matalino yung mga batang Manileño, eh. Alam nila kung sino yung karapat-dapat talaga na magiging congressman, mayor, vice mayor, at konsihal dyan sa City of Manila. Palakpakan natin, mga kois. Next issue, mga kois, mga gayas. Ayan. Ito po ay isang iski po dyan, no? Iski dyan sa City of Manila. So, yan po si Ma'am Kiana Hontilia Pornobi, mga kois, mga gayas, no? Ayan. Dahil nga po, alam niyo naman po yung food box, mga kois, mga gayas, ay medyo ginigipit po nila, mga kois, mga gayas. Ayaw po niya dito, mga kois, mga gayas. So, ayan.
Masaya. Ayan o. Masaya ang mga Manileño tuwing sumasapit ang buwan ng Disyembre dahil nakakatanggap sila ng food box na may lamang Noche Buena package mula sa pamalaang lungsod ng Manila. Ngunit hindi ata naging masaya si Iski Chairman Kiana Hontilia Purnobi. Ayan. Ng District 5 sa laman nito, aniya sa kanyang Facebook shared post, may panghanda na ang aso namin. Mga kuys, no? Wala po tayong magagawa niyan. Opinion po niya yan eh. Baka nga po, talagang yun po talaga ang pagkain ng aso nila. Huwag niyo pong husgahan. Siguro po, talagang may kinikim-kim po ito ng sama ng loob sa City of Manila. Dahil nga po, sabi po dito, Joven, Sandre, Bandoleros mga kuys, mga gayas. Na yan po yung post niya mga kuys, mga gayas na talaga hindi yata nagustuhan ng Iski Chairman yung mga food box niya mga kuys, mga gayas. No? Wala po tayong magagawa dyan mga kuys, mga gayas. Talagang mayroon po, opinion po niya ng tao. Opinion po niya ng tao, galang lang po natin. Kayo naman, sasakay naman agad kayo ayaw niya Di ba? Respeto lang po natin pag ayaw. Mali po natin, yan po talaga yung pagkain ng kanilang aso. Di ba mga koys? Wala po tayong magagawa dyan. Talagang ganun po talaga ang buhay. Ika nga, ni Kuya Kim ay wither laang. Wither laang mga iyan. Kung hindi nagustuhan ng isang tao, wag po nating pilitin. Wag po nating pilitin. Opinion po yan. May kanya-kanya po tayong opinion sa ating buhay. Di ba? Kasi po, napag-alaman po natin, marami pong nagre-reklamo, ipamigay na nga lang, bakit gigipitin pa at patatagalin pa ang mga food box na iyan? Siguro, naiinis yung tao, napagkatahunan lang na isang Iski Chairman ang nagreklamo, at ayun po ang kanilang ay lagi. Alam niyo naman, yung mga trolls yan, mga koys, mga gayas, kung nag-aabang lang po yan. Nag-aabang lang po yan sa mga supporters ni Yorme Isko Moreno na magkakamali po. Alam niyo ba yon? Kasi nga po, mga destructive criticism ang mga iyan. Mag-aabang talaga ng mga iyan sa mga pagkakamali ng mga Yorme's Choice o mga Yorme's supporters. Kaya, hayaan lang po natin ang mga iyan, mga koys. No? Hayaan lang po natin yan sila magkahol. Basta ang importante, mahalaga po, ay talagang yung Yorme's natin ay mananalo. At ang buong Yorme's Choice, mga koys, mga gaya. Galang po natin, reaction po niya yan. Baka po talaga, yun po talaga, ay mamahaling yan. Alam niyo mga koys, pag mamahaling aso, hindi po pwedeng papakainin niya ng sardinas o tuyo. Talagang yung mga medyo di kalidad na pagkain o mamahalin. Di ba? Malay mo kasi Pasko na regalo din niya yan sa aso niya. Alam niyo naman pag animal lovers ka, imbis na kainin mo pa, yun din po ang pagkain ng kanilang mga alaga. Kaya wala pa tayong magagawa. Opinion niya yan. Galang lang po natin. Huwag lang po nating sakyan kasi talagang ganun po ang buhay. Wither laang. Wither laang. Kung marunong ba naman kayo, mag-giveaway. Kay Yorme Isko Moreno, wala sanang ganyang mga issue. Dapat nagkakaisa kayong lahat. Kasi alam niyo naman, bumalik lang si Yorme Isko Moreno dahil sigaw ng taong bayan at dahil sa muling pagbango ng City of Manila. Ito pang isang issue mga koys, mga gayas. Ayan tingnan nyo yan mga koys. Ayan po, from Vagaman of Maynila, tika. May point naman si nanay. Malamang tumanggap na ng sangkatirbang salapi itong mga nakaupo. Ayan mga koys, mga guys. Kasi sabi po dito, Doktora Hani Lacuna, Manila Public Information Office, sana sa labas ng bahay nyo na lang nilagay ang mga tin para sa mga illegal vendors at hindi sa gitna ng main road. Naku po.
Akala ko ba natutuwa yung mga Manilinyo dyan sa mga blue teeth na yan, ha? Hindi pala. Total, kayo rin naman ang kikita sa bulsa nyo rin na mandiretso ang mga iyan. Binaboy nyo pa ang Manila, mga sakim sa pera. Naku po, tingnan nyo yung galit ng taong bayan, mga kois, mga guys. So, sabi dito, nabayaran na si Hani, mukhang pira at walang prinsipyo. Ayan o. Puro Hani Lacuna kami dati pero hindi. Wala siyang isang salita na gagawing malinis. Ang Manila ay hindi na namin siya ibuboto. Naku, wala po tayong magagawa niyan. Yan po yung sinasaad o sigaw ng mga isang nanay na Manilinya dyan sa City of Manila. So talagang ganun po talaga yung galit nila mga kuis, mga gayas, no? Dahil nga, pangako ng pangako sila kay Yorme Isko Moreno, hindi na mapalakay ang gampanan o sundin. Alam nyo naman yan, mga solid nyo nga Yorme yan. Solid Iskonians iyan. Talagang magagalit po iyan kung tutulungisin nyo ang taong bayan. Ganun po kasimple yun, mga kuis, di ba? Napakasimple lang po talaga. O, tingnan nyo. Halos na galit na yung mga Manilinyo o taong bayan dyan, mga kuis, no? So dito mga kois, meron na namang ibang issue, ha? Sabi naman po ni Vagabond of Maynila, hay nako, para di ka matanggal sa trabaho kahit pumasok ka ng maaga, kundi ka naman mag-share sa wall mo, i-absinan ka. Totoo po ba yun? Naku, grabe na yun, ha? So anong ibig sabihin nun? Ginagamit nila yung kahinaan ng taong bayan? Ginagamit nila yung trabaho. Kung hindi ka mag-share sa wall, absent ka. Wow, kakaiba yun. From Vagabond of Maynila. Ha? At dagdag pa niya, GC nyo yan. Nakimaritis lang ako. Nag-leak pala yung GC nila. Ha? Nag-leak pala. Mayroong ganoon palang usapan. Ako, kung totoo po yan, mukhang kakahiya po yan, ha? Nakakahiya po yan. At ayon pa dito ni Vagabond, sa mga, ito po yung nag-leak ng mga message, mga kois, ayan, ha? Sa mga bago lang mag-online, ngayong araw po ang pinupost sa wall ninyo ay ang bagong pic na group. Naku po, kakaiba talaga. So, I'm not sure kung talagang alam to ni Mayura, ha? Kasi alam nyo naman, yung mga supporters, mga kois, mga gayas, ay gagawa po talaga yan ng mga kaparaanan para sa pagsusuporta ng kanilang leader, mga kois, mga gayas, no? Pero ito lang talaga ay nag-leak po. Malas lang po dahil nag-leak po ito. Sa club. Ayan pa dito, mga kois, mga gayas. Ako lang po ang mag-edit sa attendance hanggat di ko po machichik yun. Post nyo po sa account nyo. Di ko po nilalagay name sa attendance nyo. Wow. Wow. Grabe, may ganun pala, ha? Absent ka pag hindi ka nag-post. Kaya pala yung ibang mga employee dyan nagre-reklamo. Gaya noong may nagre-reklamo, gaya nung Pazumba, na talagang pag hindi ka doon, sumama, ganun din po yung mangyari, mga koy. At ayon pa sa nag-leak na mensahe, nandito po sa GC natin yung coordinator ni Mayura. Ha? Sa Honeybee, kaya nakikita at nababasa niya ang galawan dito at kung sino ang nagtatatrabaho. Naku po. Kung totoo po talaga ito, mga kois, magayas, mukhang pinagbabawal po ito na teknik, ha? Gagamitin po yung employee, ha? Para sa pamumulitik, ha? At ito pa, mga kois, mga gayas. Sa sunod na issue, ayun naman po kay Ma'am Hina Benson. Ayan. Post ito, itong mga post po ito, post galing sa Facebook, mga kois, mga gayas. Ayun po dito. Ayun po dito ni Ma'am Hina Benson, takot ka bang maghirap? Ayan. Mukhang isang kapitan naman to, mga kois, oh. Sabi niya dito, takot ka bang maghirap, kapitana o kapitan to? O, chairman. Evelyn, Evelyn yung name niya, ha? Ang dami na daong nagagalit sa'yo. Patawag ni Isko Moreno o ni Sam Versosa, hinaharangan mo.
Di ka ba nababahala, puro pala Yorme, ang mga tao? Saklap naman yan. Puro pala mga Yorme, ang mga tao sa barangay mo? Baka ang pagdadamot mong iyan, maghahanap na sila ng kapitan mo sa sunod na barangay election. Ang damot mo ha? Nagbuhay payaman at halos inikot mundo kasama buong pamilya mo. Baka iniisip mo hindi ito alam ng mga constituents mo. Gusto mo ikaw lang ang masaya at ayun, nasa wala ng mga koys mga gaya. Sana ba yun? Sabi dito mga koys, masaya at maganda ang buhay. At ano ang mga constituents mo, mga natagabuto mo, lang kung sino gusto mo iboto nila. Ayan po. Grabe ito, nakakagulat, nakakilabot ito mga koys, mga gayas. Talagang gumagamit na po sila ng mga illegal na technique na yan. Ayan po sabi po ni Ma'am Hina Binson. Kaya po, sa yun pa rito mga koys, mga gayas, grabe hadil nila, no? Pati si Di Guzman, biruin mo, pati seniors, ayaw niya papuntahin sa patawag ni Yorme, like what the natatakot ba silang maging mahirap na pagnanalo si Yorme? Sandamakmak na tupad at ghost employee kaya nakabili ng sasakyan. Naawa ko sa constituent dahil bawal daw umattend ang mga senior sa patawag ni Yorme. Sana hindi niya dinama yung mga tao kung ayaw niya kay Yorme. Namimersonal na siya, daming galit sa kanya dito dahil ultimo is bawal sumama. Ang dami naming Yorme dito sa barangay niya. Niya lang nakagalaw dahil iniipit nila. Naku po. Next is yung mga koys. Ayan, from EDC. Ayan. Nakapaghalataan ang manggalawa ng mga politikong ito sapagkat gumalaw lamang sila para sa pansariling interes at hindi para sa kapakinabangan ng lahat. Maaaring nakapagbigay kayo ng tulong at saya sa ilan pero hindi nyo iniisip ang kapakanan ng iba. Hindi tulad nung panahon na ang nanungkulan ay si Yorme Isko Moreno Dumaguso ay may pantay-pantay na pagtingin at pagtrato sa bawat batang Maynila. Butante o hindi butante, mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, bata, matanda, estudyante, man o hindi. Agarang pag-asikaso o tinatawag na bilis kilos at hindi biglang kilos ang naramdaman ng bawat batang Maynila. Ibinigay ang dapat na benepisyo na dapat makuha mula sa pamalaang lungsod ng Maynila. Gumagalaw lamang ang mga politikong ito dahil maghahalala na naman. Pinili lamang nila ang mga dapat bigyan sapagkat ang tingin nila sa mga estudyante ay hindi lahat mga botante kaya para sa kanila hindi nila mapapakinabangan ang mga estudyante kaya hindi prioridad sa kanila. Oh, kita nyo mga koy sa mga gayos. Oh. At sabi pa dito ni Inicia, ayan, nilinis nga ni Yorme Isko Moreno Dumaguso ang Divisoria. Pero ang mga politikong ito patuloy na dinudungisan at hinahayaang maging dugyot ang Kamaynilaan. Kita nyo mga koy sa mga gayas. Hinayaan dong dugyot ang Kamaynilaan. Para sa pansariling interes, hindi bali ng masalaula ang Divisoria, kumita na lamang sila. Kasama na si Idi at Pati na bumuo ng isang kolaborasyon ng mga trapo sa Maynila. Kawawa naman ang mga taong bayan hindi na naibalik ang ganitong sistema ng pamamahala ng mga nakaupo ngayon. Sana maging makatuwiran ito sa mga batang Manila o panggisingin ang mga patuloy na gumagawa ng ganitong katiwalian. Hindi ba't isinasaayos na ni Yorme Isko Moreno Dumaguso ang kahabaan ng rekto o pang magamit o madaanan at
mapakinabangan ng sasakyang pangtransportasyon. Ngunit ano ang nangyari? Binaboy nila ang Maynila nang dahil lamang sa pira hindi niisip ang iilan para lamang sila ay lumigaya sa pagkakamaling ito. Ayon po yan kay EDC, mga kois. So next is yung mga kois, mga gayas. Bilisan na natin to dahil medyo mabahaba na po to. Ha? Ano ba? Tagal mong lumabas. 3 sana tayong nakangiti ngayong binigay nyo ng pira ng mga graduate 2,000. Ayan po, sabi po yan ni estudyante po siguro itong nagreklamo, mga kois. Dahil alam niyo naman, kois, mga gayas, sa panahon ni Yorme Isko Moreno ay napaka-accurate po yan. May mga pundo po para sa mga estudyanteng gumagraduate, mga kois. Sabi ni Maria Joanna Duanan, mga kois, no? Ayan, nung nirepost po niya yung post po ng Manila Public Information Office about po ng mga food packs, mga kois, mga guys, no? At ito nga siya, nagrereklamo na kung sana binigay po nila yung allowances ng mga graduate na mga estudyante ay sana lahat po sana sila sasaya. So wala po tayong magagawa. Talagang ganon. Kapansin-pansin po dahil alam naman po natin hindi po nila nakuha si Yan Ibay. Alam po nila kakaunti na po makuha ang boto nila galing sa mga kabataan. Totoo po yan. Kaya po siguro ganon yung plano nila na si Bakin, si Yan Ibay bilang isang SK Federation din sa City of Manila para ipalit yung tao nila o SK o kabataan. Pero talagang hindi po sila nagtagumpay sa kanilang mga balak na iyon. Talagang nananaig po, nananaig po ang mabuti kaysa kasamaan. Yun nga, alam niyo naman ay binibira ni Yul Servo yung si Yan Ibay, no? Di ba? Napagalitan pa nga si Yan Ibay na walang katotohanan, misleading issue lang lamang na walang nagawa si Yan Ibay. Ngunit po ito yung na sobrang napakatalino na bata, pinakita ang kanyang mga nagawa, mayroon naman palang nagawa. Bakit sabihin walang nagawa? So doon po nagka-problema si Yul Servo. So walang problema ngayon dahil alam niyo naman ay talagang malakas po si Ma'am Chuy Atienza. Palakpakan ang susunod ng Presidente, Vice Mayor ng City of Manila. So yun, mga kois, magayas, no? So ano ang iyong opinion o reaksyon ukol po sa ating mga nakalat na mga balita dyan sa Facebook, mga kois, mga gayas, na kung saan nag-aawayan kung mga pro Lacuna at saka mga pro Yorme Isko Moreno. So titimbangin po natin kung ano po talaga, kung sino po ang totoo, mga kois, no? So sa ngayon pa lang, mga kois, mga guys, kahit hindi pa natin titimbangin mga iyan, kitang-kita naman po kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Sino po yung nagsasabi ng totoo? Alam po natin na pag si Yorme, yung mga supporters niya, nanggagaling yung mga details na yun, mga kois, mga gayas, nanggagaling lang din po yun sa mga magandang nagawa ni Yorme Isko Moreno. Kaya siguro, kapaniwala po yung mga supporters ni Yorme Isko Moreno ikumpara po sa kanila. Ano po sa tingin nyo? Pakikomento ng iyong opinion at reaksyon sa comment section ng ating video. Okay? Mega love shoutout po sa ating lahat. Pakisuporta lang po si Ma'am Mercy, mga kois, mga guys, no, for subscribers. At saka kay Boss ng Bayan, Channel Rage, ayan. Tsaka kay KTV Pilipinas. At mega love shoutout po sa ating lahat. Pakicomment lang po. Dahil sa katapusan ng ating, basta may time po tayo mag-shoutout at magbasa-basa ng iyong mga komento dito po sa live po, ha? Gaganapin po natin yan sa live, mga kois. Okay? So for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye.